Magandang umaga po sa lahat ng aking mga tagapagsubaybay sa aking channel. Ngayon po ay babalik na naman tayo sa ating video na ina-upload ngayon sa araw ngayon na Lunes na ating iba-vlog ngayon. Pero bago ko sisimulan itong aking kwento, yung mga baguhan po ay huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi din po kayong maka-update sa susunod kong mga uploads sa mga video natin. Ngayon po ay ating pag-usapan itong ating mutya na nakukuha po ito mismo sa loob ng katawan ng saging. Ang katawan po ng saging ay meron po siyang tinatawag na mutya. Dahil hindi lang po ang puso ng saging ang may mutya, pati rin ang katawan ng saging ay meron ding mutya. Ito po ang mutya ng katawan ng saging na ang kanyang katawan ay nagiging bato. Ayan. Nakikita ko po ito sa puno ng saging na saba na sa aking pagputol ay meron pong nakahalo doon sa ilalim ng katawan ng puno ng saba na saging o katawan ng saging ay meron pong bato. Kaya ito po ang kanyang bato na tinatawag nating mutya. At ang tanong kung paano ko ito natuklasan na nakikita doon sa katawan ng saging. Ang kasaysayan sa pagkakuha nito ay nanguha ako ng puno ng saging na may bunga. Kasi sayang naman na puputulin mo yung puno ng saging na walang bunga. Kaya pagputol ko sa saging na may bunga, yung katawan ng saging ay ginagamit ko sa pagpakain ng aking kalabaw. Kaya tina-chop-chop ko yung pinipino-pino po ko yung yung katawan ng saging para ipakain ko sa aking kalabaw. Ngayon po, pag chop-chop ko sa puno ng saging na pinapakain ko sa kalabaw, meron pong tumutunog na parang bato sa aking pag chop-chop sa aking sundang o itak. At ito po ang natatamaan na bato na sa aking pag-chop-chop. Kaya binusisi kong mabuti, tinitingnan kong mabuti kung bato ba talaga yan. Ngayon, pagkakita ko bato talaga. Kaya nagtataka ako bakit may bato sa loob ng saging na saba na aking tina-chop-chop para ipakain ko po sa kalabaw. Ito po ang ating nakukuha. Araw po ito ng Biyernes na kukuha. Ngayon ko lang na-vlog para obserbaran natin kung siya po ba talaga ay isang mutya. Kaya mutya po talaga siya. Kasi nagiging bato na po siya. Akala ko yung tindok lang ang nagbibigay mutya sa puso na lumalabas. Ay meron din pala sa saba na saging na sa katawan mismo na kanyang sinisip-sip sa ilalim ng lupa. Nag-produce ng minerals at kaya nagiging ganito ang kanyang itsura. Bato na po ito. Oh. Yan. Bato na po yan. Kaya napakaganda itong gamitin sa agimat na pampaswerte at proteksyon. Ang nagdala ng swerte nito dahil siya po ay saba, saging, ay napakadali po siyang mabinta dahil pagkain po yan. Yan ang nagdadala ng swerte. Ang proteksyon naman ay yung saging ay nagtigas po yung kanyang puno o nagiging bato po yung puno na may mutya. Ibig sabihin po yan ay mayroon din siyang proteksyon na kabal at mayroon din siyang proteksyon na tagulilong. Hindi ka makikita dahil sa ilalim ito nakukuha at nagtitigas na siya kaya maganda ito sa proteksyon din. Ang saging ay raming gamot. Maaari itong gamot sa high blood, arthritis, rheuma, mga anti-cancer yung paggamit nito. Pwede rin ito igamot. Ang paggamit nito, ibabad mo lang ito sa tubig, lagyan mo ng maligam-gam. After mga 15 minutes, iinumin mo. Madaling mawala yung sakit mo. Kung may high blood ka, alta pressure, ito po ang pwede sa'yo. Ayan. Maliban sa ito'y gamot, mayroon ding proteksyon.
Ayan, kung titingnan yung mabuti yung mutya niya sa puno ng saging ay napakaganda talaga. Ayan o. Napakaganda talaga. Ayan. Isa po itong saba na saging, no? Saba, ulitin ko po, itong aking pagkakuha, pinutol ko siya may bunga, pagkatapos yung katawan ng saging, pinapakain ko sa kalabaw at gi-chop-chop ko po yung puno, gipino-pino ko po yan, gitadtad na ako. Pagkatapos kong tinadtad, pinapakain ko sa kalabaw, yun ang dahilan na natuklasan ko na may bato sa loob ng saging. Kaya ito po ang kanyang birtod at mutya. Ayan. Biyernes ko po ito nakuha. Ngayon lang na Lunes na aking binibidyohan at ina-upload para ma-confirm ko talaga siya po ay isang mutya, no? Na nagiging bato na po yung kanyang katawan. Ayan. Isa lang po ang nakuha natin doon sa puno ng saging. Dahil nga po ay siguro ito po ay nadisgrasya siguro sa pagkalabas ng katawan ng saging o may gabay na mga hindi natin makikita dahil sila po ang may-ari nito. Kaya ang ating gagawin nito, dahil nga binibigyan tayo ng inang kalikasan upang magkakaroon nito, ay aalagaan lang natin, balutin lang natin ng pulang tila, pwede sa itim, pwede sa puti, may green din, depende sa inyong kulay na inyong magustuhan. Pero para sa akin, yung karamihan na aking binabalot nito, na aking kinagisnana, ay pula talaga ang aking binabalot nito. Meron ding may paborito na itim, pero hindi ako magagamit ng itim, sa akin pula lang talaga. Kaya napakaganda ito. Ayan po yung mga groove niya, kung napapansin niyo, parang saging talaga siya. O yan o, parang saging talaga yung kanyang mga grano, dahil nga po ay siya po ay tunay na mutya ng saging sa katawan natin nakukuha. Ayan. Ayan, kung titingnan yung mabuti yung kanyang bato o kanyang kulay, may pagka orange, dirty white orange yung kanyang kulay. Kasing hawig din ng palak ng saging. Sa loob ito nakukuha, no? Ayan. Ikotin natin para makita ninyong mabuti yung kanyang forma. Ayan po yung katawan ng saging na nagiging bato. Ayan, so baybayan nyo lang yung aking kwento para maintindihan ninyo kung paano ko nakuha. Dahil kapag magtingin lang kayo, hindi nyo maintindihan yung aking sinasabi, sayang lang yung pagpanood ninyo kung ano ang dahilan kung bakit ko yan nakuha. Yun lang po ang aking masasabi at maraming salamat sa inyong panonood. Kung halimbawa man na ito po ay mapaibig ninyo, ay mapasayo ito. Dahil hindi lahat ng antingero o namimili o naglilimos ay binibigyan ng kalikasan na karapatan na makakuha. Dahil bawat papel natin isa-isa. Mayroong tagakuha na tinatawag keeper, tapos mayroon naglilimos na binibigyan ng mata ng kalikasan na siya ay makakuha, dahil iba-iba ang papel ng tao. Hindi ka pwede maghunting kung ang trabaho mo ay isa kang doktor o ang trabaho mo ay isang security guard o police o sundalo. Hindi ka pwede maghunting dahil ikaw ay isa kang may posisyon ka na. Hindi katulad sa amin na antingero ay naghahanap talaga ng mga kalikasan. Kaya kami ay isang keeper na tagapaghanap para din tagapagbigay sa nangangailangan ng mutya. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood. Naway patnubayan po tayo ng ating Panginoong Diyos. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.